Linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Nagkaroon ng madugong school shooting involving two minors, 15 at 14 anyos sa isang high school sa Tacloban that resulted in the death of 3 samantalang dalawa ang critically injured included in the 23 total victims. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na 3 at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm related injury. At 5 po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. Apparently, ang isa sa kanila ay nakakuha ng baril mula sa kanyang tiyahing policewoman. Pinlano nila at nagkita sa mismong paaralan where they fired 34 shots, injuring dozens during their rampage sa kanilang pamamaril. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core, pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. This brings up the notorious Juvenile Justice Law of 2006 patungkol sa pagpapababa ng age of criminal liability na isinulong last year. Colonel Go, magandang hapon po. Yes, Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makakauwi ba sila sa bahay nila? No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila since the nature of their offense is grave. Na kung maalala nyo ay diniscuss rin natin sa NIDW Recap number 116. Bale, ang Juvenile Justice Law of 2006 ay ipinasain tulo sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo with Kiko Pangilinan as the author, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Pia Cayetano at marami pang kasalukuyang senador bilang co-author. So maling-mali na kung may kakulangan man sa implementasyon ng batas, si Kiko Pangilinan lang ang sisisihin dahil tandaan natin na unanimous ang pagboto dito at kakampay man ng Duterte o hindi, bumoto at naging co-author pa nila ito. Linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon.
Now, ilan sa mga kinagugulat natin ngayon ay ang bigla ang dami ng insidente ng saksakan o bugbugan sa ating mga paaralan sa pag-uumpisa ng DepEd School Year 2026-2027 nitong June lang. Na huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Itong mga bagay tulad ng kalaman nila sa mga pinagagawa nila, whether that be crime or sex and many others, ay alam na nila yan. Alam na nila, huwag na natin sabihin, huwag na tayo maging naive in that regard na iisipin natin ang mga bata bilang blank canvas. Eh yung mga to, 10 years old, 11 years old, 12 years old, sometimes they know more about these stuff, about sex, crime, and other things due to either karumal-dumal na krimen or habitual promiscuity or even just the knowledge of it. Dahil nga sa mga impormasyon na available sa ating lahat, mas marami sa kanila. And, generally speaking, alam yung mga ginagawa nila. Alam kung ano yung nakikita nila. Alam yung consequences ng alam nila at ginagawa nila or gusto nilang gawin. Sometimes even more knowledgeable than those older people than them. Ganyan na ang new normal sa ating mga kabataan. The youth is evolving faster than what we could comprehend and what the laws we currently abide by entails. Nilililang ko po hindi ko po nilalahat. Ay alam na po nila ang kanilang ginagawa. Ayon sa kanilang mismong kapasyahan. Dahil itong bata nakapagplano na. Naiplano na niya sa isip niya yung gagawin niya. Paano po nating iisipin na yun ay bata pa rin? Lalo na po ngayon, natalamak ang exposure ng mga kabataan sa social media at internet. Dahil totoo naman na may disconnection ang realidad at the ideals of the law behind that specific bill. Sabi nga ni Padilla, magaling ang batas, pero yung pagpapatupad, parang wala lang. Yun ang problema. And we need to take that into account when creating a law. Hindi lang sa ideals, hindi lang sa on paper, maganda ang ginagawa nito. Payag tayo sa ganyan dahil alam natin na masyadong malambot ang kamay na bakal sa mga menor de edad. Konting bahay pag-asa lang, kunwari pinagsisihan mo na ang lahat para lang masabing wala kang discernment o kaalaman na mali yung ginawa mo or at very least pinagsisisihan mo na siya. Makakalaya ka na pagdating mo ng 18. Hindi natin tinatanggal yung rehabilitation as a path forward para sa mga batang sangkot sa paggamit o pagiging courier ng droga dahil ginagamit sila ng mga sindikato. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Dahan-dahan nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas nito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Pero sa kaso ng murder, mass shooting, rape, at iba pang mga karumal-dumal na krimen, lalo na yung mga 13, 14 at 15 na right at the edge of those criminal liability inclusion. Masyadong mabagal ang batas sa mabilis na pagbabago ng kamulatan ng ating mga kabataan. Hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2,
hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Pero sa isang kampo naman, may point din sila. Dapat ding managot yung mga nagpapabaya. Yung policewoman na tinuruan yung pamangkin niya na bumaril at iniwan. Dapat may pananagutan din. Kasi of course, you can't just leave it outside of your persons. Kailangan lagi mong dala yun. Because even if there is a small chance that it could be stolen or used by other people who have not had the proper training at lisensya, it is your responsibility for it to be in a keepsake. You can blame the bullying, blame the parents kung napatunayang nagpabaya sila sa kanilang anak. Pero you have to place the blame on the people who committed those heinous crimes too, kahit na sila ay menor de edad o wala sa wastong gulang. Also, yung anti-bullying policies, sinasabi po na puro sa papel lamang. By the way, sinabi po nila, yung pong this is connected with bullying is their kanila pong claim yan, hindi po namin confirm pa yan. Sinasabi po nila, yung isa daw po ay pinagtatawanan yung haircut niya, the other one ay siguro dahil maliit siya, pero unconfirmed po ito, sa kanila lang po nanggaling ito. Sir, good afternoon. Ang Yes, pangunahing tanong po siguro sa isip ng nakararami sa atin ay kung paanong napunta sa dalawang menor de edad ang mga firearms. Ito po sir ang ating masusipang iniimbestigahan, kagaya nga po ng sinabi ko, yung pong ating policewoman, yung po sa ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin po. And as to the 38 revolver na pag-aari ng security agency, may connection ho ba yung bata sa Yes sir, security agency? we're still tracing kung kanino pong gwardiya naka-issue itong firearm na ito at ano po ang connection niya dun sa isa pa po nating CICL. Sir, may umiikot po sa social media supposed screenshots of conversations between the two CICLs. Pangungunahan ni Senadora Risa Ontiveros ang magiging Senate probe sa karahasan na nangyari sa mga eskwelahan nitong Tacloban shooting, pero una pa lang, mintis na agad. Dahil nung sinabing hindi pupunta yung developer nung nilalaro raw ng mga bata, parang sinisisi niya lahat sa video games. Sa isang banda, may punto yung pagbababala sa online extremism na nagbe-brainwash at nagpapalakas ng loob para gumawa ng mga krimen. Yung mga ginagamit na recruitment para sa mga makakanang ideolohiya na puno ng diskriminasyon at galit sa mga taong hindi katulad nila. It's just that the far-right ideology is better at the propaganda at recruitment, lalo na sa mga, edgy groups. Ang kailangan nating iban ay yung mga nag-advocate, yung mga tahasan na nagsasabi ng kamalian at tahasang nagsasabi at naghuhudyat ng violence. Nakumpirma na ho ba natin ang authenticity ng conversation na to? And what can you tell us about the contents of such conversation for us to conclude na ito po'y pinagplanuhan ng dalawa? Ito pong mga content na ito we're still verifying and we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa nga po natin fully verified. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
Sir, last na lang from my end. Meron hong sinasabi din na yung suot na t-shirt nung the younger one, yung KMFDM, yun din daw ang suot ng ilang mga na-involved na rin sa mga previous shootings in the United States, in particular yung KMFDM. What do we know about this? Meron ho bang koneksyon itong mga batang ito sa isang bigger group, perhaps outside of the country, na nambuyo sa kanila? Or perhaps they were brainwashed or to do these things? Yes, sir. Nakita rin po natin yan. At kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation regarding. Salamat po. Sir, magandang hapon. May sinabi po kayo na meron silang sinalihan na group na posibleng nag-udyok. Ito po ba yung online games na kanilang sinasabing suspected na parang kinahumalingan ng isang alleged shooter? That's possible, sir, but I cannot comment, and of course, lalo na po to name yung mga games or ano na ito, na para po to not unduly prejudice yung pong public opinion against this. Baka po magkamali tayo sa mga games or mga ano na to, but suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content. So, online community. Kakalabanin natin si Senadora Rizza Ontiveros dahil hindi naman porque gusto natin, hindi na natin babatikusin. Pero hindi po video games ang may kasalanan. Ako, dati naglalaro ng GTA, Crossfire, Counter-Strike, League of Legends at Valorant. Pero hindi naman ako pumatay o gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. And so did millions of people. They did not do any of those things. They did not kill a hooker. They did not fire a shotgun. Hindi sila nanaksak patalikod. Kasi nga, there is separation between what is gaming and what isn't. Nasa gabay na yan ng magulang kung sa sobrang kabataan pa lang nila naglalaro na sila, that they cannot differentiate between real life at yung mga ginagawa nila sa video games. Kasi ang problema na yan, hindi mismong video games. Kasi again, sinabi ko nga, million if not billions of people play these quote-unquote violent games. Pero they do not commit these crimes. Ang dapat nating tuunan ng pansin ay yung upbringing ng mga kabataan. Yung mga kinokonsume nila. At of course, yung mga gumagabay sa kanila para gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Nagsasabi sa kanila na exempted na sila sa batas dahil nga ganito sila. Those fake news, sila ang nagpapalakas loob din ng mga menor de edad na otherwise would not have done whatever they had done. Madaling ibaling ang sisi sa video games lalo na kung ikaw ay isang boomer or at the very least, boomer ang iyong mindset na you blame video games because, yan ang bago. Pero kung pipilitin yung mag-ban ng video games, dapat i-ban din natin yung mga libro tulad ng Biblia na puno ng patayan at rape na ang Diyos mismo ang nag-utos. Black and white morality yan. Isama mo pa yung mga teleserye at pelikulang may dahas or glorifies violence in pursuit of something else. Kasi again, they still did it by means of violence. Kaya sorry, Coco Martin, mawawalan ka na ng trabaho, yung Sigabo, yung Ang Probinsyano, yung Batang Quiapo, lahat yan, pabay na. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Renworthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod, of course. Paalam.